if this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing ni FPRRD, patuloy ring umaasa ang mga pamilya ng drug war victims sa ICC. Kumpiyansa sila na uusad ang kaso laban sa dating Pangulo. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Ako naman si Pinky Webb, live mula dito sa Media Center ng ICC sa The Hague, Netherlands. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Day 2 ng confirmation of charges hearing ni FPRRD, umarangkada na. Malacanang pumalag kay Duterte Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Sa gitna ng pagdinig sa ICC, VP Sara bumisita sa Iligan. Mga taga-suporta pinasalamatan. PBBM inaming may kinakausap na para maging presidential bet. Ideal candidate ng Pangulo. Ano kaya? Daig pa ang presidente, umano'y astanghari ni Governor Daniel Fernando sa kalsada. Sinita ni Interior Secretary John Vic Remulla. Manny Pacquiao at Floyd Mayweather muling maghaharap. At apartment ni Heart Evangelista sa Paris, nilooban. Day 2 na ng confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC kung saan nahaharap ang dating Pangulo sa 3 counts of crimes against humanity. Maghaharap muli ang defense at prosecution matapos ang kanilang face-off kahapon. Kaugnay niyan, nasa The Hague, Netherlands pa rin ang ating kasamang si Pinky Webb. Pinky, ano na ang update sa pagdinig sa ngayon? Nagharap na nga, Corina, ang tatlong grupo muli ngayong araw. Ang prosecution, ang CLRV at ang depensa. Yung CLRV ay yung mga abogado ng biktima. Corina, kakatapos lang ng first session ngayong araw. Yung first session ngayong araw kung saan real-time yung ating kasamang si Kevin Manalo ay pinanood yung mga proceedings. Bibigyan niya tayo ng update maya-maya lamang. Pero sa delayed feed na ating nakikita, ilan sa mga tinalakay ng prosecution hinggil sa second count ay itong tinatawag na pagpatay sa mga high-value targets. Sinawag nila itong Project HVT kung saan may listahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan planong in-neutralize o ibig sabihin patayin. Ang tawag nga ng prosecution dito sa PRRD list ay isang kill list. Kahapon naman natapos yung first count, Corina, dito sa crimes against humanity na charge laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinag-uusapan nila doon sa first count kahapon ay ang pagpatay gamit ang Davao Death Squad. Narito ang report. Today marks an important day for international justice for the people of the Philippines.
Important for the day victims of justice for the Philippines. and for this Yan ang court. opening statement ni Deputy Prosecutor Mame Niang nang humarap sa commencement pre-trial of the Chamber 1 confirmation kahapon. Ang mga pagpatay sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-umpisa noong mayor pa siya sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ang utos umano ni FPRRD, patayin ang mga kriminal, drug users at dealers. Isang model na itinuloy daw niya nang manalo noong 2016. Ang charge kay Duterte, 49 incidents of murder and attempted murder. Nasakop ang 78 victims na nagresulta sa pagpatay sa libu-libong individual simula 2011. Ipinakita din ni Niang ang isang highly circulated photo kung saan hawak-hawak ng isang babae ang isang individual na pinatay umano sa pamamagitan ng EJK. In reference to this photo, Mr. Duterte, this is what he said. Those of you who are still sober, those who haven't tried illegal drugs, if you don't want to die or get hurt, don't rely on the priest, including human rights advocate. They won't be able to prevent death. So, don't do it. And then there you are, sprawled on the ground, and you are portrayed in a broadsheet like Mother Mary cradling the dead cadaver of Jesus Christ. That's how they are creating dramas here. This is what he said. Ang legal representative naman ng mga biktima, iginiit na dapat ma-confirm ang charges laban kay Duterte. Ito ang tanging paraan para makamit nila ang tunay na hustisya. Ayon kay Attorney Joel Butuyan, sa kabila ng pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay, patuloy ang nararanasan nilang harassment dahil nabuo ang mga tinatawag na Duterte clones or mini Duterte. If this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. Depensa naman ng legal counsel ni FPRRD na si Nicholas Kaufman, Duterte is a unique phenomenon. Ganyan lang daw talaga ang pananalita ni Duterte na puno ng hyperbole at expletives. Sabay banat kay Pangulong Bongbong Marcos. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Giit pa ni Kaufman, evidence-based dapat ang charges, hindi kwento-kwento at hindi chismis. Matapos ang opening statements na unang magpresenta ng kanilang isinumiting merits ang Office of the Prosecutor. Sa kanyang halos 1 oras na presentation, ipinakita ni senior trial lawyer Julian Nichols ang piling ebidensya na nagpapatotoo sa mga sumusunod. Si Duterte ang de facto leader ng Davao Death Squad. Ibinahagi niya ang matrix na nagpapakitang si Duterte ang leader at sa baba niya ang mga co-perpetrators. Mula naman sa mga ito ay ang tinatawag na DDS handlers na siyang direktang nagbibigay utos sa mga DDS o hitmen. During his campaign to be president, Mr. Duterte expressly promised many times that he would kill criminals if elected. You will hear Mr. Duterte, in his own words, calling for killings, bragging about killings, and as I said, vowing to take responsibility. Karina, kung
kahapon meron silang ipinipresenta na diagram na ipinakita natin kanina kung saan nga lumalabas na de facto leader. Si dating mayor siya noon, Rodrigo Duterte, dito sa Davao Death Squad. Mamaya naman, dahil naka-break na sila ngayon, posibleng maipakita naman silang mapa kung saan ipinapakita yung geographical distribution ng mga na-neutralize o napatay dahil sa war on drugs. Kaya abangan natin ang second session na magaganap siguro in about 30 minutes. Corina, balik sa'yo. Okay, maraming salamat sa iyo. Abangan namin yan, Pinky Webb na nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Totoong dugo at totoong buhay ang nawala. Pinalagan ng mga pamilya ng EJK victims ang depensa ng kampo ni FPRRD. Napadrama lang umano ang mga ulat sa war on drugs. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi drama ang nangyaring patayan. Hindi ito sarsuela. Ito ang pahayag ni Randy De Los Santos, ang tiyuhin ng isa sa mga pinakakontrobersyal na biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang araw kasi ng confirmation of charges hearing ni FPRRD kahapon, tila sinisi ng Lead Defense Counsel na si Nicholas Kaufman ang media sa pagpapadrama umano ng mga naganap na patayan sa ilalim ng Duterte administration. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. They highlight the salacious content while ignoring the true context, because that is what captivates the reader. And so it was with Rodrigo Duterte, whose speeches were fertile fodder for his enemies and detractors. A man whose hyperbole, bluster and rhetoric, once published, became a natural target for privately funded NGOs and human rights activists, a loose collective more commonly known as civil society. Pero para kay De Los Santos, totoo ang patayan noong panahon ng dating Pangulo. Nabunyag na rin daw sa investigasyon ng Kongreso ang tila isang kota at reward system sa ilalim ng Oplan Double Barrel ng Administrasyong Duterte. Ito ay mga totoong kwento ng mga naging biktima at malaki ang bilang ng mga naging biktima at napatay. Sa isang live streaming event hosted by Program Paghilam kahapon, nakausap din namin ang ilan sa pamilya ng mga drug war victims. Si Nanay Carmelita, 65 years old, kuwinento sa amin kung paano aniya pinatay nang walang kalaban-laban ang kanyang kapatid. Parang baboy yung ginawa nila sa kapatid ko. Ang hirap. Mahirap tanggapin. Sinakal na ganun. Lumabas nga yung mata niya. Kasi, tapos pagbaksak, dito, tapos dumusot sa mata. Tapos kisay-kisay ng ganun. Nakita niya, buhay pa yan. Kiduwa uli. Tsaka siya tinira sa ulo. Kaya dalawa tama niya, pero dito, tsaka sa ulo. Bagaman dismayado raw sila na hindi pisikal na humarap ang dating Pangulo, patuloy silang umaasa na tutuloy sa isang full-blown trial ang mga alegasyon laban kay FPRRD at saan nila'y co-perpetrators nito sa kasong Crimes Against Humanity. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kumuha ulit tayo ng update sa Day 2 ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Live din mula sa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang takbo ng pagdinig ngayong araw? Willard, sa unang session ngayong araw ay sumentro ang usapan dito sa Project Double Barrel, isang two-pronged approach kung saan kasama dito ang Oplan High Value Target at ang Oplan Tokhang. Mayroong sinasabing 5 level itong PRRD list. Level 1, ito yung pinakamababa kung saan kasama dito yung mga street level pusher, at level 5 naman, ito yung pinakamataas tulad ng mga high-ranking officials na may kinalaman umano sa droga. Kasama dito yung 2 dating alkalde na sina Ozami City Mayor Reynaldo Parahinog Sr. at Albuera Leyte Mayor Rolando Rosal Espinosa Sr. na napatay sa Operasyon Kinalaunan. Nabanggit din dito si Raul Yap na nakalista naman
na isang drug lord. Sa mga news clippings na pinakita kanina ng OTP, nakita natin doon na sa bibig mismo ni Duterte, nagmula ang pag-amin na hindi siya takot umano sa human rights at poprotektahan at ipapardon niya ang mga pulis na papatay sa mga alleged drug users. Bukod naman dito ay bukod sa proteksyon, kasama rin sa pangako ni Duterte ang reward at promotion. Hinimay din kanina ng OTP itong Oplan Tokhang. Kung maalala nyo, ito yung kaliwat kanan na pagpatay sa mga low-level o barangay-level suspects dahil sila ay umano'y nanlaban sa mga pulis. Nagpasintabi naman sa puntong ito ang OTP dahil graphic o talagang masela na mga litrato ng mga biktima ang kanilang ipinakita. Binanggit dito ang mga kaso ni Benjamin Vista at ni Kian De Los Santos, yung 17 years old, na kahit nagmakaawa ay pinatay sa Oplan Tokhang. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng OTP sa mga ebidensyang ito? Una ay malinaw na utos daw ni Duterte ang mga pagpatay at inaako niya sa harap ng publiko itong mga extrajudicial killings. Willard. Maraming salamat sa update. Kevin Manalo, nag-ulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Welcome kay Senador Risa Hontiveros na matapos ang halos isang taon ay gumugulong na ang kaso ni FPRRD. Sa pagkakadawit naman sa ilang kapwa mambabatas bilang co-perpetrators ng dating Pangulo, kailangan daw itong harapin ng Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Historic para kay Senator Risa Hontiveros ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa Crimes Against Humanity charges ng ICC laban kay FPRRD na ngayong linggo isinasagawa. Bumilib si Hontiveros sa naging pahayag ni human rights lawyer Attorney Joel Butuyan patungkol sa simbolismo ng kaso ni FPRRD at mga pinagdadaanan ng mga biktima ng EJK. Yung power at saka yung poetry nung sinabi niya, wow talaga, nakatagayan sa bato sa kasaysayan ng ating bansa. The price they have paid para mag-survive hanggang sa araw na ito, para makarating doon sa Hague, na maparinig doon sa mastermind nung suffering nila ganitong mga Malaking simbolo rin daw ng bagong yugto para sa mga mamamayan ang pagkakatapat ng confirmation of charges hearing kay FPRRD sa 40th anniversary ng EDSA People Power ngayong linggo. Pinaalala ni Hontiveros na kailangang mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC na noong 2019 ay nag-withdraw sa Rome Statute. Kita raw kasi sa mga EJK victim na naging last chance nila ito para makamit ang hustisyang hindi na i-deliver ng ating local justice system. Una nang sinabi sa Malacanang na wala pang diskusyon pagdating sa rejoining as of this date. Opisyal na ring nabanggit sa pagdinig ang mga pangalan ni Senators Bato de la Rosa at Bongo na unang inilabas ng ICC bilang mga kasabwat umano ni FPRRD, kabilang ang iba pa. Yan ay para raw maisagawa ang sinasabing common plan para ligpitin umano ang mga biktima. Masakit man, pero kailangan daw itong harapin ng Senado. Kasi ayun fact na sinabi talaga hanggang kahapon. So, wala kaming kawala, hindi harapin ito ng buo at saka ng tama. Mas pinipili naman ni Senator Bongo mag-focus muna sa trabaho sa Senado. Anya, hintayin daw munang matapos ang hearing sa ICC. Pero antayin na lang natin matapos yung confirmation. Bawa muna tayo, unahin muna at Hindi pala Pagnayalan po natin. Basta trabaho. Unahin ko yung trabaho. Meron ako silang pagpo-boarding sila. Okay po. Itinanggi na noon ni Nago at De La Rosa ang involvement sa kampanya kontra droga. Sa tala ng human rights groups, aabot sa 30,000 ang namatay sa extrajudicial killings noong mayor at pangulo si Rodrigo Duterte. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.
Para naman kay Senador Robin Padilla, masakit daw na makitang nililitis sa ibang bansa ang kapwa Pilipino. Aminado rin si Padilla na hindi niya pinanood ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC. Para sa akin, hinihiring tayo sa ibang bansa. My goodness. Awit sa manyak. Hindi ko nanonood. Kasi masakit para sa akin na tayo, mga Pilipino, tinatrial sa ibang bansa. Yun ang aming mahotanin. Pero dahil kasi sinabi nila, panggit sa Nyinggi, panonood yung itong part. Alam ko naman yung sasagot. Kasi hindi ko talaga pinanood. Nadamay ang Malacanang sa unang araw ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Sa opening statement kasi ni Attorney Nicholas Kaufman, inilatag niya ang umano'y impluensya ni PBBM sa kaso ni Duterte. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Makati. Ivy, ano na ang sagot ng palasyo dito? Corina, pumalag ang palasyo sa mga pahayag ng defense na pakana umano ng Marcos administration ang umano'y pag-neutralize sa legasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Baguio City Mayor Benjamin Magalog na kamakailan ay ginawang reference na Malacanang bilang isa sa mga Duterte supporter na umamin umano na may mali sa execution ng extrajudicial killings ng dating Pangulo. Ngayon ay naglabas naman ng resibo ang palasyo patungkol kay dating DOLE Secretary Silvestre Bello. Alam niya naman na we are anti-human rights violation. Pero alam naman niya na alam ko na wala naman siyang pinapatay except isa. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Bello na hindi niya na matandaan kung anong pangalan ang napatay umano ni FPRRD. Pero isang bata raw ito na umano'y addict. That is a young boy, addict. Kasi nung I was telling you about that addict who killed a lot of people inside the Huna village, I know that place. Sinakay yan sa, nung nahuli, sinakay sa chopper. Nung nandun sa chopper, binunutan yung piloto. Ginawa ni Digong, bago makapabaril yung piloto, tinulak niya. Yun ang alam ko na napatay lang. Banat din ng palasyo, tila ang legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang parang may cognitive impairment at hindi ang dating Pangulo dahil mali-mali umano ang timeline na ipinepresenta ni Kaufman sa International Criminal Court o ICC. Sa opening statement kasi ni Kaufman, nabanggit nito na ang Marcos administration at ang umano'y pamumulitigaan niya sa kanyang kliyente kaya humantong sa pagkakadetine sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Ayon kay Castro, 2017 pa na i-file sa ICC ang kaso at private citizen pa nito si Pangulong Bongbong Marcos kaya paano raw na magiging pag-atake ito ng administrasyon. Dapat daw aralin muna ni Kaufman ang kanyang mga kaso imbes na mag-focus sa retorika at politika. Dagdag ng Palace Press Officer, mula sa bibig ni Bello ang kanyang sinabi kaya bakit hindi siya paniniwalaan. Corina, mainit na kunesyon ng palasyo na hindi itinanggi ni former Secretary Bello na murderer ang dating Pangulo. At dagdag pa ni Castro, bilang kapwa-abogado, hindi raw ba dapat ay pinaimbestigahan ito ni dating Secretary Bello lalo't alam naman pala niya na bata ang napatay. Samantala hanggang ngayon ay wala pa ring update at balita kung babalik ba o manunumbalik ang Pilipinas sa Rome Statute sa kabila ng patuloy na panawagan ng Malacanang for accountability and transparency. Sa ngayon, yan muna mula sa panig ng Malacanang. Balik sa iyo, Corina. Ang pagkakaalam natin, si Ginoong Bello ay kaalyado ni Pangulong Duterte. Ano ang lumalabas ngayon sa kanyang mga pananalita na mismong si Pangulong Duterte ay pumatay ng isang tao? Sa isang panayam kasi ni dating Secretary Bello, sinabi niya na sino raw ba ang nakikinig pa kay Palace Press Officer Claire Castro dahil ang lahat daw ng ginagawa ng Palace Press Officer ay para pagtakpan ang administrasyon to the point na nasa-sacrifice ang truth at accountability. Iyon ang kina-counter ngayon ng Malacanang dahil nanggaling daw mismo sa bibig ni dating Secretary Bello na nakapatay umano ang dating Pangulo. Corina. Okay, maraming salamat Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Makati.
Habang nakasalang sa pagdinig ang kaso ng ama na si FPRRD, bumisita si VP Sara sa Iligan City ngayong araw. Ang kanyang agenda, mamigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Basyang. Sa kanyang mensahe, nagpaalala ang bise na dapat laging maging handa sa mga bagyo at unahin ang kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya. Nagpasalamat din si VP Sara sa suporta na ipinapakita ng mga taga-Iligan sa pamilya Duterte. Ginawa niya ang pagdalaw ilang araw matapos i-anunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Sa kabila ng pagtutok ni former Vice President Leni Robredo sa Naga City, muling binubuhay ng Liberal Party ang panawagan para sa kanyang presidential bid sa 2028. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Umaasa pa din si Liberal Party President Attorney Erin Tañada na magbabago ng isip si Naga City Mayor at former VP Leni Robredo para tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Maraming nagsasabi na si Robredo lang ang makakatalo kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo ng kanyang presidential bid noong isang linggo. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Tañada ang pakiusap kay Robredo ng kanyang running mate noong 2022 na si Senator Francis Pangilinan. The last statement that Senator Kiko mentioned to Mayor Leni was that, "Ma'am, please don't close the door." She didn't react. So whether she should have reacted or not, again, that's pure speculation, but at least the message was given to her by Senator Kiko. So we'll have to see. Bumisita si President Bongbong Marcos sa Naga City noong Sabado. Nitong Lunes naman, nakita muli ang dalawa sa Malacanang. Ayon kay political scientist Antonio Contreras, kayang talunin ni Robredo si Duterte kung susuportahan ni PBBM ang kanyang kandidatura. Sabi naman ni Tañada, pag-aaralan pa nila ito. At this point, we don't know what the effect of the impeachment case against Vice President Sara, because we've been studying data. Sara's numbers were going down when there was the Quadcom hearings. Nangunguna pa rin si VP Sara sa ilang presidential preference surveys. Pero para kay Tañada, malaking porsyento ng mga respondents ang undecided at misyon nila ang makuha ang kanilang boto. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Pinatitibay naman ng oposisyon ang kanilang bakuran para sa 2028. Pagkakaisa raw muna ang kanilang focus bago pumasok sa anumang alyansa, kabilang na ang posibleng pakikipagsanib kay PBBM. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kasunod ng serya ng eyeball ni Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo, hindi pa rin natatahimik ang mga balitang posible ang Uni-Pink sa 2028. Pero sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala pa naman daw formal na nagyayaya mula sa hanay ng mga Marcos. Anya, nasa stage pa rin daw sila ng pagkakaisa sa kanilang hanay. Yan ay para makabuo at makapagpangalan ng kanilang standard bearers sa 2028 elections. I think after gawin namin yung responsibilidad namin, ayusin yung bakura namin, then we could be open kung may mga lalapit, mag-aalok, magtatanong beyond our ranks. Kapag kung lumapit na yung ganyang scenario, pag-usapan din namin o ano yung degree of common values na kailangan sa sino mang ibang grupo lampas sa atin na maaring lumapit. Ano yung degree of pragmatism na kaya nating i-exercise, holding on to some common values, and sa pagsubok na palakasin yung puwersa natin para sa 20. Una nang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang maging frontrunner ng United Opposition sakaling siya ang patakbuhin nito. Bagamat naglilitawan ng mga pangalan nila ni dating VP Leni, hindi pa ito na-formalize at target ng kanilang hanay makapag-anunsyo ng standard bearers sometime later this year o sa 2027. Kasunod yan ang maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential bid. Sinabi na rin ni Senator Bam Aquino noon na mahalaga ang United Opposition pagdating sa 2028 polls, pero hindi lang dapat eleksyon ang maging sentro nito.
Marami raw ang kinakaharap ng bansa ngayon, kabilang ang sa sektor ng edukasyon at classroom backlogs. Ani Aquino, huwag nang maghintay sa susunod na eleksyon para magtulungan. Isa rin si Aquino sa mga minamataang bet para sa 2028. Pero inihayag niya nang hindi siya tatakbo bilang bise sa eleksyon. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Isasalang na sa plenaryo ng Senado ang committee report ng Anti-Political Dynasty Bill. Pero imbis na fourth, saklaw nito ang hanggang second degree of consanguinity and affinity na lamang. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, ito raw ay batay sa naging consensus nila matapos ang serye ng public consultations. 12 senador na ang pumirma sa committee report, pero umaasa si Hontiveros na madadagdagan pa ang bilang at isa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mga priority measure ng Marcos Jr. administration. Isa na namang Chinese national na nagpapanggap daw na Pinoy arestado sa Batangas. At exclusive British national na banned sa bansa, daharang ng BI. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Tatalakayin na ng House Justice Committee ang 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara. Tiwala ang ilang mambabatas na lulusot ang mga reklamo. Narito ang agenda report ni John Manalo. Gugulong na sa House Justice Committee ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Lunes, March 2, sisimulan ang mga pagdinig ayon kay Justice Committee Chair Jervil Luistro. Na-refer na sa Justice Committee ang 4 na impeachment complaints against the Vice President. We are considering to start the deliberation of the Justice Committee on March 2, March 3, and March 4. That is Monday, Tuesday, and Wednesday, at least for the purpose of determining sufficiency in form and substance, no? Sabay-sabay rin anyang tatalakayin ng komite ang 4 na impeachment complaint laban sa bise, kung saan aalamin din nila kung sapat ba ang forma at sustansya ng mga reklamo. Katulad ito ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nauwi sa pagbabasura dahil kinulang ito sa sustansya o insufficient in substance. Kung pasado sa form and substance, we will be issuing the notice to the respondent for her to file answer within the period of 10 calendar days. From the answer, the complainant has 3 calendar days to file reply. And from reply, the respondent has again 3 calendar days to file rejoinder. Pero paano kung hindi sumipot sa pagdinig si VP Sara? Her presence in the hearing is part of her right to due process. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Kung hindi siya darating doon sa hearing, it will be interpreted merely as her waiver of her right to be present during the hearing. Pagkatapos ng hearing proper, pagbobotohan ng Justice Committee ang determination of probable cause.
Isusumite nila ito sa isang committee report sa plenaryo na pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara, kung saan at least 1/3 vote ang kinakailangan para ma-transmit ang mabubuong articles of impeachment sa Senado. Tiwala naman ng ilang mambabatas na lulusot sa Justice Committee ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima, na endorser ng pangalawa at pangatlong impeachment complaint laban sa bise, matibay ang mga basehang nailatag ng complainants. At hindi rin anya sila matitinag ng maagang pagdeklara ni VP Sara ng presidential bid para sa 2028 national elections. I'm more emboldened now actually. Not at all. Seryoso pong usapin ito. Hindi ko po tatanggapin o hindi po ako papayag na maging endorser ng dalawang complaints kung hindi po ako naniniwala na may laban po ito mga complaints na ito at talagang may basehan at talagang panahon na panagutin talaga si VP Sara irrespective of her presidential ambition. Sinang-ayunan din ito ng Makabayan Bloc na endorsers naman ng unang impeachment complaint. Matagal na po itong hinihintay nung lahat ng apektado ng pagwawaldas ng pondo ng Confidential Intelligence Funds, gayon din ng Department of Education na sa harap ng krisis sa edukasyon ngayon, higit na kinakailangan natin na bawat piso ng pondo ng bayan ay nagagastos sa pangangailangan ng mga guro, ng mga estudyante at sa pangkalatan ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kaya panahon na nila para panagutin ang bise sa mga pagkakasala nito sa bansa sa pamamagitan ng agarang paggulong ng impeachment nito sa Kamara. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Hawak na ng Bureau of Immigration ang isa pang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino sa Batangas. Sinisilip ngayon ng mga otoridad ang posibleng anggulo ng pang-espiya. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Arestado ng intelligence operatives ng Bureau of Immigration sa Port of Batangas ang isang Chinese national na umano'y nagpapanggap na Pilipino mala Alice Guo. Nag-ugat ang operasyon sa impormasyon galing sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines tungkol daw sa questionabling records ni Ji Lingguan, 47 taong gulang, na kalaunay nakumpirma sa pamamagitan ng interagency verification. Lumabas sa investigasyon na iligal nitong nakuha ang kanyang Philippine documents. Sa records ng Land Transportation Office, nakita ang dalawang lisensyang magkaiba ng pangalan pero iisa umano ang fingerprint. Ang isa na kinuha raw noong 2018 nakapangalan sa Chinese national na si Ji Lingguan, habang ang isa na kinuha daw noong 2022 nakapangalan naman sa Pilipinong si Mike C. Ito raw ay isa sa mga gamit na alias ni Ji. Meron din daw itong Philippine passport na ilang beses umanong nagamit ng suspect sa kanyang international travels. 2017 lumalabas pong initial entry niya. He traveled 4 times from the period March 22, 2017 up to December 10, 2017. And ang kanya pong destinasyon ay isang lugar sa Macau and Hong Kong. Noong 2019, 2 beses po siya nag-travel from the period August 21, 2019 to October 31, 2019. Bound for the same destinations. Nang tanungin, inamin ng suspect na siya ay isang Chinese national. Bintoro. Ang business ko, motor parts. Hindi ka Pilipino? Chinese. Paliwanag ng LTO, noon ay madali raw talagang nakakakuha ng driver's license ang foreign nationals, lalo na kung may hawak ang mga itong visa at narito naman sa Pilipinas. Marami raw nabigyan ng lisensya noon, pero pagtitiyak nila, ngayon ay hinigpitan na nila ang proseso. Na po na malaman po namin na may mga empleyado kami na nagbigay ng lisensya sa maling paraan, lalong-lalo na sa mga foreign nationals, antimano po fino-float ho namin at pinakakasuhan namin hanggang sa matanggal po namin sa LTO. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang BI pero kasama rin daw sa kanilang patuloy na iniimbestigahan sa kasong ito ay ang posibleng pagkakasangkot ni Ji sa espionage activities o pang-iespiya. Sa ngayon, nakakulong na sa BI Warden's Facility sa Taguig ang suspect habang gumugulong ang kanyang deportation proceedings. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Dinepensahan ng Bureau of Immigration ang pagharang sa isang British national sa NAIA. Giit ng ahensya, leksyon lang ito sa dayuhan. Ang detalye sa exclusive Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Sa maliit na kwartong ito, kinulong ng 30 oras umano ang isang British national na dumating sa bansa noong Lunes. Sa eksklusibong ulat ng Billionaire News Channel, sinabi ng dayuhan na wala siyang ideya na banned na siya sa Pilipinas at agaran daw siyang hinold sa NAIA, kinulong at 6 na oras na hindi pinakain. It was a very negative experience overall because I felt unsafe. There were a lot of angry people there who had their own cases to deal with. It was smelly, it was not clean. Ang pagban sa British national kinumpirma ng Bureau of Immigration, pero hugas kamay sila sa ilang aligasyon. Sa dokumentong ibinigay sa amin ng BI, December 11 ang aprubahan ng ehensya ang paglalagay sa dayuhan sa blacklist. Naban siya dahil sa umano'y pambabastos at kawalan ng respeto sa isang immigration officer. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, sinabihan niya ang tauhan ng immigration na stupid ang immigration process ng bansa. Sa ating batas, kapag ang Philippine authorities po ay sinasabihan ng mga hindi magagandang salita, merong pinatakitang disrespect to Philippine authorities, ayan po ay kinokonsidera natin na violation already. Ang concept niyan, of course, is kung ang authorities mismo ng ating bansa ay hindi nire-respeto, what more po yung ating mga kababayan. Kinontra rin ng BI ang paratang ng dayuhan na ikinulong siya ng immigration ng ilang oras. Anila, 2 oras matapos dumating sa bansa ang British national, ay agad siyang iturn over sa pamunuan ng airlines na kanyang sinakyan. Imposible rin daw na pinagbayad ang dayuhan ng mahigit 3,000 pesos dahil tauhan mula sa airlines na raw ang kasama niya noong siya ay dinala sa pasilidad kung saan siya na-hold. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Sa paghawak ng Pilipinas sa ASEAN chairmanship ngayong taon, tinumbok ng mga liderato mula sa iba't ibang sektor ang pagpapalakas sa ekonomiya ng rehiyon. Sa isang forum sa Makati ngayong araw, itinampok din ang mga larangang magtutulak ng pag-unlad ng ASEAN. Ang detalye sa agenda report ni Mikey Oreta. Ang ASEAN ay binubuo ng 10 bansa. Ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos at Myanmar. Nagtipon dito ang mga pinuno ng pamahalaan, negosyo at media para talakayin kung paano mas mapapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa harap ng mas matinding global competition. Kabilang sa mga opisyal na dumalo sina Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Go at Interior Secretary John Vic Remulla. Nagbigay rin ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan niya ng diin ang mas malalim na kooperasyon sa ASEAN at mas malakas na pag-engganyo ng investments habang pinangungunahan ng Pilipinas ang blocking ito. Narito rin ang ilang top business leaders tulad ni Ayala Chairman Jaime Augusto Zubel de Ayala, Toyota Motor Philippines President Masando Hashimoto, and PCCI President Perry Ferrer. Today's discussions focused not just on economic growth, but on the role of media in shaping ASEAN's future. As we host ASEAN sa 2026, mas lalong mahalaga ang papel ng media sa pagbuo ng narrative ng rehiyon. Dahil kung paano ipinapaliwanag ang ASEAN, ganun din ito naiintindihan ng mga tao, negosyante at investors. Kapag malinaw ang impormasyon, mas malakas ang tiwala. At kapag may tiwala, mas pumapasok ang investments and opportunities. Pinag-usapan din ang mga sektor na magtutulak ng paglalago ng rehiyon, digital economy, infrastructure at clean energy. Pero may warning din. Kung hindi magkakaisa ang mga bansa ng ASEAN, hihina ang boses ng rehiyon sa global economy. Kaya isang malinaw na mensahe ng forum, ASEAN must tell its story clearly to the world and to its own people. Dito nagsisimula ang mga plano at kasunduan. Pero ang tunay na epekto nito ay dapat maramdaman ng mga pamilyang Pilipino at ng buong ASEAN. Para sa agenda, Mikey Oreta, Billionaire News Channel.
Present din si PBBM sa ASEAN Editors Forum. Pero bukod sa ekonomiya, hindi nakalusot ang usaping politika. Ano nga ba ang hanap ng Pangulo sa kanyang successor? Alamin sa agenda report ni Ivy Reyes. Isang ekonomista, yan ang ideal presidential bet ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2028 elections. Sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum ngayong araw, inamin ni PBBM na dapat maalam sa ekonomiya ang susunod sa kanya para hindi lugmok ang Pilipinas pagkatapos ng 2028. Well, number one, somebody who understands economics. Because understands economics. That's okay. the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given. Timing is everything, kaya sa ngayon, walang papangalanan o i-reveal ang Pangulo. Pero tila may patikim ang administrasyon sa harap ng maagang pag-ugong ng susunod na eleksyon. We have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them have said, no, I do not From want. the cabinet? I'm sorry? Are they from the cabinet? Are they local officials? Are they from the Senate or Congress? Just like a last life. You're not Matatanda ang umingay ang pagbisita ng Pangulo sa Naga, lalo na nang humilit ito ng pagsusuot niya ng pink na medyas bilang pagkilala kay Naga City Mayor Leni Robredo, ang isa sa mga pangalang ipinopronta bilang potensyal na kalaban ni Vice President Sara Duterte. Nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics sa University of the Philippines Diliman si Robredo noong 1986. At ginawaran ng honorary degree na Doctor of Philosophy and Economics ng Ateneo de Manila University noong 2022. May tumanggi na rin daw sa kanilang alok. At marami naman daw exceptional na maituturing sa hanay ng Marcos administration. Pero pahiwatig ng Pangulo, hindi naman daw dapat nililimitahan ang pagtingin sa government officials lang. Iyon nga lang, mas mahirap daw ipwesto sa Malacanang ang isang taong hindi kailanman nakaranas ng politika, lalo na sa umano'y highly political atmosphere sa Pilipinas. Muli ring inamin ni PBBM sa harap ng ASEAN Bloc na ang pagbutok ng flood control scandal ay kinakailangang mangyari para pumasok ang malawakang reforma sa kanyang administrasyon. It is one of those things where you just had to rip the Band-Aid off. There was no easy way to do it. And otherwise, then the old practices, if it wasn't done, the old practices would continue and the Philippines will flatline. Political stability ang isa pang punto ni PBBM dahil sa kasaysayan daw ng Philippine politics na aapektuhan ng siraan at hilahan pababa ng mga kandidato ang mga proyektong dapat nagsisilbi sa mamamayan. Kung sino na ang nilapitan ng administrasyon, wala pang pangalan sa ngayon. Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa hosting ng ASEAN 2026. Kabilang sa mga sinilip ng Transportation Department, ang Mactan Cebu International Airport para sa mga darating na delegates at dignitaries. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang maiparamdam sa mga bisita ang kultura at warm reception ng mga Pilipino. Nilobat umano ang tinitirahang apartment ni Heart Evangelista sa Paris, France. The incident allegedly took place while the fashion icon and senatorial spouse was with her mom sa kanilang room. Nang pinasok daw ng kanilang unit, bigla nag-alarm kaya umalis daw ang robber with just a bag that apparently contained a semi-precious stone. Heart and her mom are safe. A member of her team confirmed this news sa Abante. Noong 2016, Kim Kardashian was robbed at gunpoint sa hotel room niya, also in Paris. Sa kabila ng insidente, gearing up si Heart for Milan Fashion Week at nag-post pa siya ng teaser video. Pa-hard launch na ba? Ito ang tanong ng netizens matapos i-follow ni Catherine Bernardo sa Instagram ang rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. The seemingly digital hint comes as the official is also celebrating his 30th birthday. Sa pinost ng pictures ni Alcala, tila wala sa selebrasyon nito Lunes si Catherine. Pero nakaabang pa rin ang social media users kung i-confirm na
ng dalawa ang long-standing speculations about them. Sa recent event, Catherine thanked her fans for respecting her personal decisions, even if they don't always agree. Alice Dixon throws shade sa fitness influencers in their 30s. Ayon sa aktres, they don't impress her dahil hot din siya when she was 21. Her workout daw was dancing until 3 a.m. sa discos. Kaya ang mensahe niya, come back when you're 50. The post sparked mixed reactions from netizens. While many agreed, meron din mga nagsabing hindi dapat siya mag-belittle and that taking care of one's body at a young age is a good thing. Mark Bautista opens up about the toughest moment sa kanyang 23-year career. The singer tells the Daily Dish ng Billionaire News Channel, naging biggest challenge niya ang pagstay sa business at one point. He even thought about leaving the industry. I think nung nawalan kami ng TV show for a time. Okay. And then That parang, affected you? Yeah, parang sabi ko, oh shucks, anong gagawin namin after? Or anong gagawin ko? And then that time nag-decide lang ako na okay, baka pwede ako mag-abroad muna sa Yes. So nag-school ako ako ng course, kumuha ako ng short course sa NYFA na parang music video editing. So nagstay ako doon sa New York for quite some time. Maganda rin yung nangyari sa akin when I went to New York kasi nakita ko nung director namin nung ng Here Lies Love na ginawa ko nung sa London ako. And then nung nasa New York ako, in-approach nila ako na parang kasi nalaman nilang andun ako sa New York. Sabi nila, we have another Here Lies Love run sa Seattle, Washington naman. Seattle, so you moved to Seattle. And then dun ako nagstay ako for a bit kasi nga kinuha nila ako for the Seattle production. PBBM bukas na pag-aralan ang panukalang gawing regular holiday ang February 25. At ilang US states nasa state of emergency na dahil sa winter storm. Susunod yan sa agenda. Isa pang panukala ang inihain sa Kamara para gawing regular holiday ang EDSA People Power Anniversary. Mahalaga raw kasi ang araw na ito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi lang po ito tungkol sa pagdedeklara ng isang petsa bilang holiday, kundi pagkikilala ito sa kabayanihan ng sambayanang Pilipino at buong tapang na nanindigan para mawakasan o wakasan ang papaniil na diktadorya at para ibalik ang demokrasya. Ganito kung ilarawan ni ML Party List Representative Laila de Lima ang kahalagahan ng pag-alala sa EDSA People Power Revolution na muling gugunitain ang sambayanang Pilipino bukas sa 40th anniversary nito. Kaya personal na nagtungo si de Lima ngayong araw sa tanggapan ng House Secretary General para ihain ang House Bill 8028, isang panukalang batas na magdedeklara sa February 25 ng bawat taon bilang isang regular public holiday. Special working holiday lang kasi ito ngayong taon, ayon sa naging proklamasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan po ng seryosong pagtutok dito, lalo na hindi na lang banta, kundi talagang nangyayari ang mga disinformation and historical revisionism. At nakita po natin yan ng mga nangyayari noong nakalipas na administrasyon kung saan nagkaroon tayong ng makadiktador din na mumuno sa atin, na naghasik din ng karahasan at ngayon po nandyan pa rin ang talamak na katiwalian.
Co-authors din ng House Bill 8028 ang iba pang Liberal Party lawmakers na sina Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Amatong, Muntinlupa Representative Jaime Fresnedi at Oriental Mindoro 2nd District Representative Alfonso Umali. Kasama ni De Lima sa paghahain si Kiko Aquino D, na apo ni late Senator Ninoy Aquino. Paliwanag ni D, isang EDSA People Power Revolution sa mga naging dahilan kung bakit niya ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. Noong 1986, kahit wala po ako doon, parang matingkad po sa aking alaala yung kwento ng aking mga magulang. Yung dad ko nga po yung nag-explain po sa akin kung ano yung nangyari ng People Power, Star Wars pa po yung ginamit niyang metaphor po dito. Pero yung ideya na kinaya nating palayain yung ating mga sarili sa pamamagitan ng isang paraan na kaya nating ipagmalaki sa kahit sinong tao sa buong mundo. Naging huwaran din anya ang Pilipinas noong panahon ng revolusyon dahil naipakita ng sama-samang pagkilos na kayang makamit ang kalayaan at demokrasya. I think commemorating it, marking it as a special non-working holiday that for the rest of our history would be a very big step in sharing that sort of that pride, sharing that pride of place, pride of country, pride of our people, and pride of our values with our fellow Filipinos. Sana rin daw ay maging panahon ng self-reflection ang paggunita ng EDSA People Power Revolution ngayong taon sa kabila ng mga isyu ng korupsyon at iba pang pagsubok na kinahaharap ng bansa. Ayon naman sa Malacanang, bukas daw si PBBM na pag-aralan ang nasabing panukalang batas matapos ding ihain ng Akbayan Reform Bloc ang House Bill 7911 na naglalayon din na gawing regular public holiday ang February 25. Bukas February 25, ikakasa ng iba't ibang mga grupo ang pagdiriwang ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kaya hiling din ni D at De Lima magpatuloy pa ang sama-samang lakas ng mga Pilipino para panagutin ang mga tiwali, labanan ang korupsyon at magluklok ng mga tamang lider para sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Hindi kasali ang Pangulo sa anumang aktibidad ng EDSA People Power Anniversary sa Miyerkules. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, magiging busy si PBBM sa mga private meeting, kaugnay ng government projects at paghahanda para sa ASEAN Summit. Nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman sa anibersaryo ang mga nakatakdang tulong. Wala rin daw abiso kung maglalabas ng mensahe ang Pangulo para sa EDSA. Fresh off from his appointment bilang NBI chief, malinaw kay Attorney Melvin Matibag na isa lang ang kanyang mandato, manatiling apolitical sa kabila ng pinagmulang partido. 2022 pa lang, ginusto na raw ni Attorney Melvin Matibag maging bahagi ng Administrasyong Marcos. 2022 PDP Laban campaign for the unit team. We campaigned for the President Bongbong Marcos and the Vice President Sara Duterte. And after the campaign, election, then my term ends as a cabinet secretary, immediately nag-apply naman talaga ako. I offered my services to the new administration na makatulong sa bagong administrasyon. Pero for some reason, hindi pa ako natawagan, hindi ako na-invite. Ngayon, si Matibag na ang pinuno ng National Bureau of Investigation. I think the stars aligned this time na sumakto lang na siguro available yung position. Una na rin siyang naging cabinet secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nanilbihan bilang general manager ng MIA at Laguna Lake Development Authority sa ilalim ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero sa kabila ng pagiging kaalyado ni FPRRD, naging kritiko siya ni VP Sara na tinawag niyang Bratinela. Sa On Point ng Billionaire News Channel, nangako si Matibag na mananatili siyang apolitical. Kung siya maging biktima rin ng, halimbawa, maging biktima ng fake news or pang-aabuso, I will be there to protect her and support her also. Pero kung siya rin naman yung mag-aabuso, I will not hesitate to investigate also and to recommend prosecution in that case. Si VP Sara ay nahaharap sa reklamong grave threats at inciting to sedition sa NBI. Bukod pa ito sa 4 na impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara. May mga po naman sa bise, hindi raw pinagsisisihan ni Matibag ang pagsuporta sa tatay nito. Yung PDP laban naman, I served them well. Nagkaroon ng labanan yung Pimentel wing and the Duterte wing. And now it's the Duterte wing who controlled it.
I lawyered for that. I fought for it. So, I think binigyan tayo ng role. When we're given a role, ginagawa natin sa abot ng makakaya natin that we will deliver the result that is needed. 2023 nang kumala si Matibag sa PDP laban sa gitna ng internal feud ng partido. Una na ring pinabulaanan ni Matibag ang aligasyong reward ang kanyang NBI appointment para sa paghain ng disbarment complaint laban kay former Duterte spokesperson Harry Roque. Tila hindi malubayan ng kontrobersya ang prime water ng mga Villar. Matapos ang sunod-sunod na reklamo sa serbisyo ng tubig, pinahaharap na ngayon sa Senado ang umano'y promoter ng kumpanya sa Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Politiko ka, huwag kang balat sibuyas. This is my message to all politicians. Kung balat sibuyas ka, huwag ka na maging politiko. Lumayas ka na sa pagiging politiko. Ipinasabina ni Senate Public Services Committee Chair Raffy Tulfo si San Jose del Monte, Bulacan Mayor Rida Robes. Kinasuhan kasi ng perjury ng isang grupong naiuugnay kay Robes ang naging resource person ng komite ni Tulfo noong 2025. Yan ay si Engineer Ivan Kalahate na nagsalaysay sa pagdinig ni Tulfo patungkol sa mga kaalaman niya sa local water district ng probinsya at mariing tinutulan ng serbisyo ng prime water doon. Sa pagdinig, sinabi ni Kalahate na tila naging promotor daw ang LGU pagdating sa joint venture agreement nito sa Prime Water. Ito ang naging ugat ng pagsasampa sa kanya ng kasong perjury ng grupong CLIC. Kalipunan at lakas ng mga itinatangging kababaihan or CLIC na alam naman namin lahat na connected to sa'yo at ginamit mo para magdemanda sa'yo. Para kay Tulfo, kung may mga issue na binabato sa isang politiko, nararapat lang daw na tanggapin niya ito. Pero sa halip, ginamit daw ni Robes ang grupong CLIC. Dahil sa sabina, kakailanganin ng mag-appear ni Robes sa susunod na pagdinig para makapagpaliwanag. Handa raw si Tulfo maglaan ng oras para sa kanya. Nakapagpiyansa naman si Kalahate kasunod ng kasong perjury laban sa kanya. Wala pang tugon ang kampo ng mga Robes at CLIC sa Bilyonaryo News Channel. Pero una nang sinabi ni Robes sa mga dati niyang panayam na magsasagawa sila ng full at honest audit patungkol sa Prime Water. Isa ang Bulacan sa mga probinsyang ibinunyag ang mga problema ng Prime Water pagdating sa serbisyo nito, kabilang ang shortage at paiba-iba umanong kulay ng tubig. Inacquire na ng Crystal Bridges Holding Corporation ni Tycoon Lucio Co ang nasabing kumpanya ng mga Villar. Isinusulong ni Tulfo ang pagbubuo ng Department of Water Resources, ang long overdue raw na ahensya para i-oversee ang mga serbisyo kaugnay sa tubig. Doon magkakaroon ng isang coordinated master plan, isang head o monitoring body at bureau na nakatoka rin sa flood control. Ani Tulfo, water drives our economy at 42% sa Filipino workforce ay engaged sa water-dependent sectors. Pero nasa 40 million pa rin daw ang may kakulangan sa water supply. Bahagi na ito ng priority measures sa LEDAC meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Magkakaroon na ng bagong operator ang Marks and Spencer brand sa Pilipinas. Ayon sa source ng Bilyonaryo.com, naibenta na ito ng Rustan's marketing specialists ng Tantoco family sa MAP Group ng Indonesia. Hawak ng Rustan's ang Marks and Spencer mula 1997. Pero mas tumindi ang mga espekulasyon hinggil sa operasyon nito kasunod ng pagsara ng ilang standalone store at deep discounting sa merchandise. Ang MAP din ang may hawak ng British franchise sa Indonesia at higit 100 pang ibang brands. Ilang US states sa Northeast ang nagdeklara na ng state of emergency dahil sa matinding blizzard. Kabilang dyan ang New York, New Jersey, Connecticut,
Massachusetts at Rhode Island. Apektado ng winter storm ang bus at train operations. Higit 7,000 flights ang kanselado rin. Libo-libong mga bahay at establishmento ang walang kuryente habang sarado ang mga eskwelahan. Nangako naman ng tulong para sa mga apektado ang Department of Homeland Security. An update on Meghan Markle's dad, who underwent a leg surgery amputation here in the Philippines. Thomas Markle Sr. is reportedly being fitted for a prosthetic leg. His son was also quoted by the Mirror saying that Thomas is going through physical rehabilitation. Last December nang naospital ang ama sa Cebu after suddenly falling ill. Days later, the Duchess of Sussex reached out to her father via letter. Nag-break down ang relationship ng mga Markle in the run-up to Meghan's wedding to Prince Harry noong 2018. Jamie Foxx is not happy with the racial slur uttered sa 2026 BAFTA. Tourette syndrome campaigner John Davidson yelled out an offensive remark as Michael B. Jordan and Delroy Lindo were presenting an award. Sa statement sa Variety, Davidson reminded about his involuntary tics, which he says do not reflect his personal beliefs. But hindi convinced si Fox na napakomment sa isang IG post. He believes Davidson meant what he said. Out of all the words daw kasi na pwede niyang sabihin, yun pa raw ang sinigaw niya. Meanwhile, the BBC also apologized for not editing out the incident. The BAFTA was taped 2 hours before its broadcast. Nick Renner pleads not guilty to murdering his parents. He was finally arraigned nitong Monday after the proceeding was rescheduled twice. Nick was ordered to remain jailed without bond ahead of his preliminary hearing sa April 29. December 14 nang natagpuan patay sina Hollywood filmmaker Rob Renner and his wife Michelle inside their LA mansion. They were found with multiple stab wounds. The prosecution team has yet to decide whether or not to pursue the death penalty. Goes through a very rigorous process. We will be looking at all aggravating and mitigating circumstances, and we have invited defense counsel to present to us both in writing and orally in a meeting any arguments that they would like to make in consideration for our going forward or not going forward with the death penalty. Manny Pacquiao at Floyd Mayweather may rematch at viral na orangutan plush toy sa IKEA nagkakaabasan na sa ilang bansa. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa Marcos Highway, SM Marikina, green and go ang mga sasakyan sa lane papuntang Antipolo, ganun din sa Pacubao. Imbes na caviar, arrest warrant ang inihain sa isang internet personality habang nasa fine dining. Arestado ng CIDG ang vlogger na si Norman Mangusin dahil sa umano'y unjust vexation. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko in-stop 2020 pa lang, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Nakasuot ng orange detainee uniform ang vlogger at social media personality na si Norman Mangusin o mas kilala bilang si Francis Leo Marcos nang iharap ng mga otoridad sa publiko ngayong Martes. Nitong February 17 kasi ay kumalat online ang litrato ng vlogger habang suot ang ceremonial uniform ng mga general ng Philippine National Police. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines.
So kung ang tanong, ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Hindi rin pinalambas ng Napolcom ang pambabastos ng vlogger kay PBBM. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Naaresto si FLM habang nanananghalian ng noodles sa gitna ng paggawa ng live stream sa kanyang social media account habang nagfo-food trip sa isang hotel sa Pasay City. Kita sa video na natigil sa pagkain si FLM nang tabihan siya ng isang police officer. Guard. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi na nakunan pa ang eksaktong pag-aresto sa social media personality dahil hinintunan nito ang live streaming. Sa bidyong kuha naman ng mga otoridad, binasahan ng vlogger ng Miranda rights. Ayon sa CIDG-NCR, inaresto si Mangusin sa kasong usurpation of authority and illegal use of insignia. Una nang itinanggi ni Mangusin ang kumakalat na litrato at sinabing ito ay edited lamang. Nahaharap din si Mangusin sa nauna na nitong cybercrime case. Nirevoke rin ng Land Transportation Office ang kanyang lisensya dahil sa traffic violation naman sa EDSA. Sa ngayon, nasa kustodiya ng CIDG ang vlogger. Nahaharap siya sa 12 counts of unjust vexation na inihain ng confidential na complainant. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Nagbabala ang LTO laban sa maling impormasyon kaugnay ng road rage sa NLEX na kinasangkutan umano ng convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando at ng isang presidential son. May mas mabigat na ring pagkilos si DILG Secretary John Vic Remulla laban sa gobernador. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Pinalaga ng Land Transportation Office ang kumakalat online na show cause order laban sa driver ng convoy na sangkot sa NLEX road rage incident. Mariing itinanggi ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao na galing ito sa kanila. Hindi po galing sa amin yan. Bine-verify ko pa. Magbibigay po kami ng update pagka po makita po namin. Kasi officially hindi po sa amin galing. Sa show cause order na kumalat online, pinapaharap ng ahensya ang registered owner at designated driver sa kanilang opisina sa Quezon City ngayong araw ng Martes, February 24, 2026. Matapos na babain at kuyugin di umano nang hindi bababa sa 10 kasama sa convoy ang Land Cruiser na nagtangkang mag-overtake sa kanila. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na kausap niya si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay sa nasabing insidente. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Anya, marami na rin silang natatanggap na katulad na reklamo laban kay Fernando sa kanyang lugar. Bunsod nito, ipinasuko ni Remulla sa Police Regional Office 3 ang lahat ng mga baril na nakapangalan kay Governor Fernando. Kabilang dyan ang 3 mga sasakyan na pag-aari ng provincial government, maging ang isa rin na ang registered owner ay ang gobernador. Kalaunan ay binalik din ang mga armas matapos na makitang wala umunong paglabag. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Mukhang titigil na naman ang oras para sa mga Pinoy sa muling pagsabak ni People's Champ Manny Pacquiao sa boxing ring. All set na ang kanyang rematch kay Floyd Mayweather Jr. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Kasado na ang part 2 ng bugbogan ni na People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Money Mayweather Jr. matapos kumpirmahin na itinakda sa September 19 sa Sphere sa Las Vegas ang kanilang pinakahihintay na rematch. Higit isang dekada matapos ang kanilang unang paghaharap noong 2015, muling magtatapat ang dalawang pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng boxing. Isang laban na inaasang muling aagaw ng pandaigdigang atensyon. Ayaw ko naman ganun, but at least ako, I can claim na first 8 different weight division, which is the hardest accomplishment na in boxing. And the only one. The only one. Division. First, diba? Yung kumbaga, that's the hardest accomplishment in boxing ma-achieve.
Bago ang nakatakdang rematch, balik aksyon muna si Pacquiao sa April 18 sa Thomas and Mack Center sa Las Vegas para sa isang exhibition bout laban sa dating Junior World Welterweight World Champion na si Ruslan Probodnikov. Kasunod ito ng kanyang controversial na draw laban kay Mario Barrios noong nakaraang taon, isang laban na muling binalikan ni Pacquiao matapos mabigo si Barrios kontra kay Ryan Garcia sa WBC Welterweight title fight. Madali naman tamaan si Barrios eh. Saka dapat ako nga, panalo na nga ako dun eh. Tinabla pa. Ayon kay Pacquiao, lumutang ang mga kahinaan ni Barrios matapos dominahin ni Garcia ang laban kabilang ang pagpapatumba sa unang round at ang kontrol hanggang sa huling bell. Bukod sa boxing, nananatili ring abala si Pacquiao sa kanyang papel bilang founder ng Maharlika Pilipinas Basketball League, kung saan tiniyak niya ang mas maigpit na paninindigan laban sa game fixing kabilang ang mas striktong monitoring, paghikayat sa mga manlalaro na magsumbong ng mga kahina-hinalang galaw at pag-aaral sa pag-adapt ng sistemang kahalintulad ng NBA. Na huwag nyo lang pasukan yung mga game fixing na yan. Masisira lang yung buhay nyo. Kayo lang ginagamit ng mga nagsisindikato dyan. Ibinunyag din ni Pacquiao ang plano na palawakin ng MPBL sa labas ng bansa, partikular sa Asia, bilang bahagi ng mas malawak na vision para sa liga. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. Tom Hanks is set to portray U.S. President Abraham Lincoln para ito sa upcoming film adaptation ng 2017 best-selling novel na Lincoln in the Bardo. Dati nang nakasali si Hanks sa period movies, but this is the first time na gaganap siya bilang U.S. President. Bukod sa lead role, he will also produce the project via his Playtone label. No word yet kung kailan ang i-release ng film. Lily Collins is also stepping into the shoes of another iconic figure. Gaganap siya na bilang Audrey Hepburn sa upcoming film about the making of Breakfast at Tiffany's. Sa Instagram, Lily says it's with almost 10 years of development and a lifetime of admiration for Audrey that she is now able to announce this. She adds, honored and ecstatic, do not begin to express how she feels. 1961 na nag-release ang classic rom-com based on the 1958 novella by Truman Capote. Hepburn's performance as the free-spirited Holly Golightly cemented her as a global fashion and cultural icon. Shoppers have gone bananas for an orangutan plush toy sa IKEA. Kasunod ito sa pag-viral ng isang baby Japanese monkey which was given the stuffed animal after ma-abandon ng kanyang ina. Sa Ichikawa City Zoo, binigay ng zookeepers ang plushie to give the young monkey a sense of security. Dahil sa trending videos, nauubos na ang plush in multiple countries according to local media. Sa Singapore, completely sold out na ang doll sa IKEA stores. Napaka-cute. Oo, saan ba makakabili mo? I want one of those. IKEA. Kung wala na dito, pabili tayo kay Pinky. Oo, pabili tayo kay Pinky. Baka meron sa Dahig. May IKEA ba sa Dahig, Pinky? From Sweden, pa-import sa Dahig. Alam mo, parang may nakita ako pero hindi ako masyadong nakakaikot pa. Pero kung may time, hahanapin ko. Oo nga, Padadalhan ko kayo. Saka may break bukas. May break ba bukas? Oo. Ano naman ang gagawin mo bukas sa break, Pinky? Maghahanap ng pasalubong. Ay, hindi yun bakasyon para sa amin. So tomorrow is a break, no? Wednesday. Because this was really the decision of the judges of pretrial Chamber 1 dahil nga in consideration of former President Rodrigo Duterte's health. Of course, thinking that he may have appeared dito sa confirmation of charges. So tomorrow is a break. Magpapatuloy ng Thursday and Friday. However, bukas,
Corina and Willard, magkakaroon naman ng press conference ang mga miyembro ng CLRV, yung mga lawyers ng mga biktima. So we will cover that and we will report live mula doon sa kanilang press conference. Madagdag ko rin, kapapasok lang na balita. On Friday kasi, yun ang mangyayaring closing remarks for the three groups. But that will happen in the morning. Pagdating ng 2 to 3 p.m., meron kasing tinatawag na annual review of detention. Ibig sabihin, i-review nila yearly yung detention ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil mag-iisang taon na siya, mangyayari yung review of detention on Friday. And it appears that the defense has already notified the court of the decision, ang naging desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte to waive his right to appear, kasi separate yun to appear dito sa review of detention. But we have to await ano ang magiging desisyon ng judges hinggil dito sa kanyang bagong waiver. And Pinky, that is based on what? His behavior? Review of detention. So ano yan? Behavior ba yan? Or mga karagdagang mga ebidensya for or against? Yung review of detention, Corina, sa pagkakaalam natin, is to check on his well-being. Yung they're very big on the rights of the accused. Let's also remember, rather suspect, hindi pa siya accused, suspect ang tawag sa kanya. Nagkakaroon niya ng review yearly, tinitingnan ano ang kanyang health condition, yung kanyang kalagayan, para magkaroon sila ng desisyon kung ano ang maaaring pwedeng gawin. Any other option that may happen will be decided upon by the judges of the pretrial chamber 1. Ayan. Okay, so atin niyang aabangan sa mga susunod pang araw. Mayroon pa tayong Huwebes at saka Biyernes. Yes, oo. Ayan. Abangan natin ang mga updates ni Pinky live mula sa The Hague. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website pnc.ph. At ako naman si Pinky Webb, live mula dito sa Media Center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita may agenda.